Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, August 5, 2025. So ayaw pa rin gumalaw ng mga blue chips natin at yung mga nagtalbugan is yung ating mga small caps na stocks pa rin. Maliban siguro kay Shell PH kasi malaki yung market cap niya at saka si Plus natin. So the rest is yung mga ayan, yung mga hindi natin na pag-uusapan last time. Nagkakaroon sila ng mga setup. So nag-close po yung index 6,353.63, so 0.08% lang, so hindi naman ganun kalaki. Wala din tayo masyadong nakita ng mga big caps na malakas yung galawan, di kagaya kahapon. Si Ali umakyat, di ba? Pero umakyat pa rin siya ngayon. Kaya lang, mga 1% lang siya. So, nagkaroon tayo net foreign sale pa rin. Ayan, ako. Naghahanda na yung market natin sa, sa Ghost Month talaga. 138.86 million net foreign sale. Ayan. So, tignan natin. Hopefully, bounce naman tayo kasi gumagalaw ng pa-bounce din yung US market. So, kagabi, di ba nakita natin yung futures malakas. So nag-bounce siya. Lumalaban. So ibig sabihin medyo strong talaga yung yung galawan doon sa US market. Tapos yung futures okay din siya. So baka opportunity sa sa crypto kasi paberde pa lang yung kanilang mga price action. Normally kasi yung bounce din siya kapag okay din yung galaw ng US market natin. So dito sa PSE, may hearing yata to si Plus yun lang yung nabasa ko na pinaka-major news. Pero parang ang binubusisi si Mr. Biloso, di ba, yung nag-invest kay Alter at saka dito kay Plus natin. So parang nire-repaso yung mga ginagawa niya na investments. Ayan. So wala naman daw masyadong nabanggit kung ban itong si online gaming natin na si Plus. Okay, so yun lang yung major na news na nakita natin. Plus may mga opportunity, may mga setup. Pero nag-shift siya biglang nagbabago. Halimbawa si SPNEC. So kanina umaga hanggang pre-close, mataas siya. Kala ko nga tuloy na yung breakout nito. Pero nag-pullback din siya. So nahin natin, nag-drop siya ng 1 point, ilan ba to? 1.95%. Pero meron siyang 20.32 million net foreign buy. Kailan? Nabuhusan sa kanyang breakout. Okay na sana. At yung pinakauna sa listahan natin, syempre si Plus pa rin. So nag-close siya ng 2.51%. Matamlay yung yung mga galaw natin. Net foreign buy siya 30.28 million. So ito lang nakita ko na meron siyang net foreign buy, no? SCP meron din. Okay, and then yung mga nakita natin na merong setup, si OGP. So nag-breakout din to, di ba? So natuloy kasi si SPNC, di tuloy yung yung breakout natin sa kanya. So nag-up siya ng 3.04%. Meron siyang 9.23 million net foreign sale. Tapos si SCP natin nag-up ng 3.62%. So meron siyang 2.72 million net foreign buy. Tapos si Web, nag-up ng, ayan, sumunod lang, nag-up ng 1.85%. Meron siyang 472K net foreign buy. Tapos si Shell PH, ayan, nag-conso sa babae. Sayang, no? Kung nakita natin na naman, no? Nag-conso and then nagkaroon siya ng breakout. Meron siyang up na 4.63% and meron siya 1.08 million net foreign buy. Okay? So, hindi ako masyadong excited sa galaw ng market. Inaabangan ko lang yung mga sina online gaming stocks kung ano ba yung verdict sa kanya. Kasi marami pa rin tatanong sa atin. Tanggal na, hindi na ba siya considered sa blue chips? Si RCR na ba? Kasi kung titignan mo yung price action ni RCR, lumalaban na siya. Packet na siya. So malakas pa rin yung yung traded volume niya. So halos lang mas malaki talaga yung volume ni Plus. So anyway, ang usapan na nababasa ko diyan sa Investa. So baka next year na i-consider si Plus kasi masyado magalaw Tapos ang expectation ng announcement is sa closing sa Friday para hindi masyadong affected yung mga stocks natin. Pero mas ako pakiramdam ko naman baka RCR na kasi may mga pending negative news pa si Plus. Kaya siguro inaantay din nila no, siguro sabi online gaming tighter control. Pwede siya maging blue chips. Pero kung abutan na siya ng Friday tapos wala pa rin, baka RCR na yung next na blue chips natin. Okay? So ito yung mga news natin. Disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin and usual viewers, yung ating review is for
education purposes lamang. So, huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po. Then, follow mo ako dito sa ating Palapit Trader na YouTube channel para updated ka. Subscribe ka lang po. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin. Okay? So, maraming salamat doon sa mga members natin dyan. And then, yung mga nakasubscribe, check mo na lang po yung daily uploaded videos natin. Mga company reviews, ayan. Tapos yung mga sample trades sa market. Puro setup lang yung nakikita ko, pero parang ano eh, parang SPNEC ng mga galawan yata. Basic indicators, mga technical analysis, and then fundamentals, yung mga risk management and basic learnings dito sa markets po natin. Okay? And then follow po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto to para sa mga play to earn games natin. Ayan, wala tayong bagong update dyan. Si Crypto, nagbe-berde yung mga cryptos natin. Pero hindi pa siya umarangkada kasi nasa 114K pa rin si Bitcoin. Okay? And then follow mo ako dito sa social media, Facebook account na Palawi Trader or Facebook page para updated ka sa mga posts natin. Budagipik yung articles natin. Pag, pag natanggal na tayo sa trabaho, magpo-full-time vlogger tayo at then saka siguro natin maharap si Budagipik kasi may ano pa rin sa Malaysia medyo mahigpit. So marami dito is nabibigyan ng taning. Kumbaga parang 1 year na lang and then pag hindi ka na renew, goodbye na. Ayan. So ganun yung mga nangyayari dito sa amin ngayon dito sa Malaysia. Kaya nag-expect din ako baka merong bad news later on kasi renewal na naman ng mga visa. Minsan once a year, twice a year yung renewal ng visa. So, hindi natin alam kung ano yung kahinat na natin. So, ganun talaga pag OFW. Kaya nagre-ready din tayo. Okay? And then, dito sa Twitter natin, so dito muna sa pinaka-summary. So, 153 million net foreign sale. O, hindi pa rin maganda, no? Tapos, turnover healthy naman siya, no? 5.67 billion. So, based dito sa galawan, ang pinakamalakas ngayon is properties, 1.02%, followed by services, 0.95%. Nag-drop yung finance natin. Tapos mining and oil, 0.93%. Okay? So, doon naman sa mga binenta ng foreigners, BDO, BPI, China Bank, ASEAN, FGen, FPH, CNPF, DNL, Emperador, BPC, IMI, ACGGS, Ali REITs, Apollo, DFNN dito, Bloom, Pure Gold, SI, Wilcon, APX, at saka si OGP. So, meron ditong good news yata si Wilcon, bad news. Wilcon, net income first half down by 23%. And check mo na lang. Kasi kahapon, para nakita ko maganda yung galaw niya. Pero ngayon, hindi ko siya napansin. Foreign funds bought, ano ba ito? East-West. PNB, Security Bank, PSE, Manila Water, SCC, SCP, Shell PH, andyan siya. ABA, Aboites, Emirates, Robinson, na dalawa. Globe, Converge, Cebu, STI Plus Web, 7, Nickel PX, OPMB, at saka si HTI. Gumagalaw din no umaga si HTI natin. Okay. So the ERC has approved the application of Alabat Wind Power, subsidiary of former Energy Secretary Benz Perez, led Alternergy. Ayan. So si Alter. Hopefully umakyat para kay GSIS natin. Winners and losers, kapon to. So Ayala yung umakyat si Ali nung huli. Baka si Isis to. Ayala Corporation natin. Okay. ICT, hold down. So in ICT, delivered a standout performance in first half. So tumas lahat ng niya, mga earnings niya. First half is yung income niya is up ng may napindot tayo. Up ng 15%. BBM will not act hastily on growing calls for total ban on online gaming. Ayan. So alam mo na, read between the lines. Malacanang said last week citing the need to fully study the potential economic and social impact of such a move. Okay? So sa mga blue chips, ito yung dalawan. So tinamaan ngayon si BPI ng pullback 2.64, San Miguel negative 2.3%, Metrobank pabagsak na lahat negative 2.15, GGS negative 1.55%, China Bank
negative 1.4%. So sa winners, Converge 3.67, finally nag-bounce. JT Gap 1.89, SMPH 1.67, Globe 1.17, Ali 1.13%. Okay, so mix yung galawan ng ano mga blue chips. So ICT pa rin. Tapos nung alas 12, o Converge talaga yung ano, nauna ng alas 12. Converge Monde, more than 2%. Nag-drop ba si CNPF? Parang nag-drop siya, no? Hindi ko makita. Malabo yung mata ko eh. Hindi ko makita si ano, CNPF. Tapos, Ayala Corporation recognized for world-class corporate governance. Inflation, ayan. So, dapat nga umakit yung market natin kasi, ayun, halos patay naman yung inflation sa Pilipinas. So, 0.9%. So ibang-iba siya kumpara last year, di ba? So dapat maganda yung ano yung market natin. SPNEC nung umaga tong 4% na to. Mtera Solar becomes largest solar PV installation with 778 megawatt of solar PV capacity now installed. PNB, nag-up din to. National Bank reported 12.5 net income. So up siya ng 22%. Ayan. So laki ng kinita ng mga ano bago natin. PH firms in focus 5 make Forbes Asia's 2025 best under a billion list. Ayan. So Converge kasama sa ano mga bilyonaryo dito. Alas 11 AGI nawala yata to sa winner no. Nag-up na 3.31%. So nung alas 10 San Miguel yung nauna naman, San Miguel AGI. Pero hindi sila yung nag-top. Okay, so ASEN, naku, may bad news. So Power Arm took a hit in the first half but its renewables engine is still running strong. Ayan, so medyo babayata yung earnings niya, no? ASEN. Okay, huge drop. Ayan, ito na. So ilan ba? 87% decline income. Naku. Tapos meron pa siya stock rights offering. Ali, Ayala Land, second quarter net income growth is expected to slow down. Share buyback, OPM at saka CAGI. MEG will use proceeds from its July 25 block sale. SEC net income reported 33% drop. Pero ako inantay ko yung dividends. Alter has approved alternatives Alabat Wind Project. Rizal Banking have partners to digitize personal equity. Plus ulit will make it to the Philippines index as many had anticipated. Growing restless daw. Okay. And then si IMI, ayan, nag-up siya kapon, posted a 7.6 million net income in first half of 2025. Ayan. Tapos sa US market, malakas yung galawan nila kagabi. Kahit ngayon, medyo malakas pa rin yung, ano, yung galawan sa US natin. Okay, so patalastas po ulit. Tama-tama, sabi ko nga first week pa lang ng August, yung mga gusto sumali sa group, gusto makita yung mga trade natin, ano na yung status ng plus na alaga natin. So pwede mo tignan dito sa Patreon channel naman natin. Okay, so double check mo na lang. Punta tayo ulit dito sa galawan sa index. Yung galawan natin sa kanya masyadong ano no, masyadong tahimik. Ayan, so hindi natin makita sideways, super sideways yung galawan. So 6.5 pa rin to 6.2 yung pinaka-range. Hindi pa rin tayo kampati diyan kasi walang foreigners sa market oh. Tapos yung RSI natin is slightly below 50. Yung MACD formation natin is bearish pa rin yung pinapakita niya. Ayan, may konting kung konting tingnan mo na maigi, may konting divergence. So, kailangan makalusot sa RSI 50 para kahit papano is yung buong attention sa market is sideways lang siya. Kasi dito lang dito sa range na to. Okay, so 6,353 yung closing, 0.08%, negative 138.86 million. Okay, punta tayo sa mga winners. Yung mga more than 1 million na nga. So makita mo dito ang daming mga penny stocks na namamayag pa ngayon. Pati si PHR nag-up ng 8% kahit na wala siya masyadong volume. Oh. So 135K lang yung volume, baka isa lang bumili sa kanya. Tapos sino pa? May volume na lang. Shell Page ito may volume sa ayan nag-breakout sa Conso. Tapos si Lopez 4.48%. Anto, gap up lang. Gap up lang yung kalawan niya. Tapos si Bell
nag-bounce 4.29 RCI. Okay, lumalaban 3.15% OGP. Pag-usapan natin kasi may breakout 3.04%. Tapos nga pala no, pag bumabagsak yung US, yung mga gold ang ano. Kaya siguro na may pag yung ano kahapon, yung mga mining stocks plus 2.51, Robinson 2.05, uy, pa-breakout. Si Robinson, tapos si Web 1.85%, and SMPH 1.67%. Okay? Ayan, nakabalik na si SMPH. Ayan. So, tapos dito sa losers, HTI, negative 5%. Okay. Malaki yung volume niya. Ano yan? Cross trades lang yata yan eh. Tapos, Mark Ventures, padrap rin. Naku, ayan, Doji. Hopefully bukas may bounce. Negative 3.28%. Lipanto, minus 3%. Profit taking muna yung ano, trending natin. IMAI, minus 3.06. And then, ito pag-usapan natin yung SPNEC na Doji. Negative 1.95%. Okay. So, yun po yung mga galawan ng mga movers sa market natin dito sa US. Lumalaban sila. Oh. So, may backing kasi ni ano ni President Donald Trump eh, 'di ba? Sabi niya marami pang ganyan bounce na pwede mangyari daw sa kanilang market. Okay. So ngayon yung futures medyo maganda. S&P futures 0.23, Dow futures 0.19, tsaka si Nasdaq is 0.3%. So makita mo dito verde. Okay, verde lahat. Tapos dito sa Asia, sa Europe, okay, verde pa rin. Kapon, verde din naman to eh. And then Asian markets, mas marami yung verde na galawan. Ayan. So maganda yung market ah. Sumunod tayo sa ano, o sila pala doon sa galawan sa US markets. And then crypto, ba't nahirapan mag-bounce? 114K si Bitcoin, ay opportunity ko mag-bounce sa mga to. Ethereum, 3.6K, XRP, $3, BNB 763, Sol 170. Ayun, nag-bounce na pala to. 5% ang si Dodge up ng mababa na siya. 0.2 na lang. 2.34%. Okay? So balik tayo dito and then konting basa dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin si Plus. Siya pa rin yung matunog na mga pinag-uusapan hanggang sa ngayon. So hindi pa rin malinaw kaya yung galaw natin nagsa-sideways lang si Plus natin. So nag-up siya ng 2.51%. So pero ako ilalagay ko muna yung support dyan sa area na yan. And then yung pinaka-resistance natin is dito sa 33.7 no, 19 to 33. So malaki yung nilalagay natin na range sa kanya kasi yan may pinaka-range niya last time. Actually, mas mababa pa nga, di ba, nag 13 pesos tayo sa kanya. So hindi pa ka rin kasi malinaw kung tighter control or ban. So balitaan na lang ako pag meron ng bagong balita kasi minsan hindi ako nakapanood na balita sa hearing. Kasi nagkaroon ng hearing daw kanina. So yun nga, nabasa ko lang naman doon si Senator Ontiveros is binabalikan si Mr. Biloso which is nag-invest ng 1 billion pesos at 65 kung tama yun yung sabi ni bilyonaryo 65 pesos. So lugi-lugi na siya ngayon. Nasa halos 70 o 60% drop yung kanyang magkano ba? Sukatin natin. Ang galing naman tumiming ni Sir nasa peak yung yung bili niya. So, pero bakit siya bibili kung overbought no? Ayan. So nasa okay 60% drop yung investment natin doon sa GSIS natin. So mukhang ginigisa siya during the session kanina. Ewan ko, nandun siya. Mahanapin yung video at then papanorin din natin. Pero anyway, bearish pa rin kasi below siya ng RSI 50. Ayan, may trend pero hindi naman gumalaw for today's trading natin. Siguro pag medyo malinaw na hindi ban yung usapan then pero nag na siya nag-pause na, di ba? So medyo biased kasi yung review ko sa kanya kasi meron tayong hawak na plus nga. Okay? So no choice, antayin natin kung ano yung final na balita after ng Senate hearing po nila. So nag-close tayo 24.5, 30.28 million net foreign buy. Pero ako lang hula ko lang
So sabi ko sa inyo, so yun naman yung pinaninindigan ko. Kasi ko hindi, binenta ko na si Plus. So hindi naman siya total ban. Tingnan natin, pag mali, yari yung mga alaga natin dito. Okay po, so next, OGP. So may mga nakita tayo na mga setup. Pabago-bago yung yung mga winners kanina. So isa sa mga, alam mo, untog din to kanina kasi nag-drop din to Kung titignan mo yung price action ni OGP, nag-drop din siya kanina. So tignan natin na anong oras to? 1:50, no? So August 5. Laki ng drop niya kanina or rather nag-pull back parang sumabay kay more than 1%. Sumabay kay SP and EC kanina. Pero nakabawi naman siya. So tignan natin for the coming few days kung makabalik tong si OGP natin. Kasi maganda yung galaw niya nasa breakout siya. So balik ko lang ulit yung chart. Ayan, no? So finally, di ba? So minaman-manan din natin 'to. Kasi nga makita mo yung trend niya. So nag-aano siya nagko-contract dito no, constrict. Tapos bigla nagkaroon siya ng breakout candle. So tignan natin bukas natin malalaman kung totoong breakout candle 'yan. Pero good sign kasi nakakyat siya. Ang maganda sa kanya, 'di ba, since IPO. So yan na yung pinaka next na resistance o mawawala siya resistance. So tingnan natin kung kailan kasi hindi ko naman masabing parang si top yung galaw niya kasi pagdating sa fundamentals, mas maganda yung fundamental kasi ni top. Pero pag nag-drop si US market, potential to mga mining stocks na umarangkada, di ba? So nagpapalitan kasi, di ba? Pag malakas yung stocks, nagde-drop yung mga mining and then pag mahina yung stocks, tumataas yung mga mining stocks natin. Okay? So hindi ko mo nalalagyan na resistance kasi open naman dito sa bandang taas. So yung support na lang is nandito sa 17.3 kasi breakout So maganda yung pinapakita ni OGP. Actually, gaganda din ako sa chart nito Tapos may volume siya kahit papaano, di ba? Sa breakout. So 17.6, 3.04%. Kung catalyst, wala po ako nabasa. So negative 9.23 million net foreign sale. So another stock na merong setup is si SUP. So makita mo din dito, nag-breakout din yung candle niya. Ayan. So, sino ba mas maganda? Parang mas maganda si SUP. Ayan. So, finally, nagkaroon siya ng breakout. Okay. So, tignan din natin bukas. Pero ito, maraming resistance. So, ang pinaka-next na malapit is 12.37. Pag lusot tayo, 14 na yung pag-uusapan natin kay SCP. So, yung overall picture niya okay din, no? So mukhang okay din tong si SCP natin. Uptrend din kasi tapos nagbi-breakout yung yung price action natin. Okay? So tingnan natin, hopefully magtuloy itong dalawa si SCP at saka OGP para meron naman tayong babantayan ng mga magandang stocks. So nag-close siya 12.02, 3.62% up, meron siyang 2.72 million net foreign buy. Next, PhilWeb. So nakasalalay lang kay Plus sa balita kay Plus kasi wala namang balita kay PhilWeb natin. Pero lumalaban siya, no? Makita mo na kahit nagkakaroon siya ng mga profit taking, lumalaban din yung price action niya. Nag-aantay din to ng konting balita lang bago magkaroon siya ng breakout. Okay, pag nag-breakout to, 4 na yung usapan natin. So nag-close siya 3.31, 1.85% up. Meron siyang 472K net foreign buy. Tapos, medyo mahina yung RSI na galaw niya. Pero above naman siya ng 50. So, okay lang. Okay lang yung galaw niya. Ayan. So, wala siyang sudden na breakdown ng price action. So, mukhang nag-aabang din ng balita si Web. Next, Shell PH. Mukhang time na ba para maghanap tayo ng mga nagko-conso na stocks? Kasi nag-breakout siya si Petron, saglit. Ano ba nangyari kay Petron? Nagko-conso. Conso din to si TAP. Yung mga oil natin Conso din. Puro conso to Pero ito si Shell PH. Nag-breakout na siya. Ayan. Late na lang pala ng market cap na ito Nasa 8 billion tapos ang laki ng binagsak niya. From 8 naging 5 pesos. Okay. Anyway, so tignan natin kung umabot tayo dito sa bandang taas. Masyadong mataas pa. Pero ito kasi yung range niya
Ito yung trading range niya. Oh. Pagkatapos siya makalampas yan, ayan, nag-breakout na siya. So ito yung pinaka-range niya. So tignan natin, nag-overbought ka. Ang aga naman mag-overbought niya. No? Shell PE. Isang breakdown pa lang overbought na. Okay, so anyway, maganda yung galaw. Naglolo ko yung mouse ko. Ayan, maganda yung RSI and then maganda yung MACD formation and then breakout candle. So very good. Para sa mga holders natin is nag-bottom na si Shell PH. Okay, so 4.63%, close 5.2 and 1.08 million net foreign buy. And then lastly, SPNEC, ito nauntog. Sino kaya nang buhos dito? Okay na yung pre-close nito eh. Tapos biglang binuhusan. Merong kinabahan yata dito. Ayan, no oras to. 2:25, no? So may kinabahan kay SPDC. Tingnan natin bukas. Mali mo may bounce pero may ugali kasi ito eh. Pag namula yung kandila, nagsa-sideways tapos may downtrend siya eh. Ayan, so tingnan natin. Ayan, may balita siya kanina pero hindi natuloy yung breakout natin. So bukas kailangan natin ng doji para masabi natin na babalik tayo dito sa uptrend channel. Pag hindi, baka hanggang Friday, i-retest natin itong 1.43. Ayan. So, nasa bullside pa rin naman yung pinaka-RSI level natin. Pero MACD niya, medyo bearish nga din pala. No? Okay. So anyway, congrats doon sa nakalabas. Kasi siya yung nabuo sa market. Nag-up na rin kasi ng 30%. So, tingnan natin bukas. Medyo pessimistic ako sa kandila pero tignan natin. So negative 1.95%, nag-close 1.51 and meron siyang nabuhusan si foreigners. 20.32 million net foreign buy. Okay? So yun lang muna. Yung galawan sa market is medyo matamlay pa rin tayo sa mga blue chips. So nandiyan lang tayo sa mga naghahanap ng setup na magbe-breakout and then ang bilis naman ng mga profit taking nila. Okay, so bukas ulit, tingnan natin. So as usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Plummy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group natin guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. Sa mga gusto na guide, sali lang pa kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.